Sir, kasi pipilian ko is R1M or Fireblade. Tapos nakita ko nga yung post mo, sabi ko ito na lang kunin ko. Sir, right safe? Sound check naman natin ang 2025 BMW M1000RR. Ngayong araw ang isa sa pinakamalungkot na araw ko bilang rider dahil ang ating Honda CBR 1000 RRR Fireblade SP, baka ito na yung huling araw niya sa atin dahil nga hindi natin siya nagagamit, kailangan natin siyang pakawalan, kailangan din natin ng additional na funds. Ganun talaga, kailangan prioritize natin muna ang pamilya bago ang sarili. Bali, na-acquire natin siya noong year 2022 and siya yung naging favorite na bike ko since then. Kaya nga yung logo natin ay based sa kanya. Isang reason kaya tayo nagsisikap mag-train sa racetrack kasi pangarap ko magkaroon ng picture na naka-banking at naka-knee drag sa Fireblade. Pero mukhang hindi na mangyayari. Mawalan man tayo ng favorite bike natin pero I'm sure merong isang tao na magiging masaya. Dahil may mag-aalagaan sa kanya at finally magagamit siya dahil deserve niyang magamit kesa naman maalikabukan lang sa garahe. So ito, hugasan na muna natin siya bago dumating ang buyer. Today is a sad day. Ito na yung si Beyblade ng ating Fireblade. So ito na siguro yung last walk around natin sa kanya. Dahil nga syempre nangailangan tayo ng budget. Kaya kailangan natin siyang i-let go. So dapat sa mga collection natin to. Kaya nga yung logo natin based sa Fireblade. Kaya lang yun talaga. Kailangan nating mag-move on. That's the reality. So pakita ko lang yung mga nakalagay dito. Exhaust niya, SC Project CRT Original Titanium. Tapos carbon, para malaman kung original, ito emblem. Hindi siya sticker, makita mo naka-rivet. Tapos naka Litec rear axle slider, Bonamici Racing paddock spool, Brembo yung brake caliper sa likod, Litec din yung front axle slider, Öhlins suspension, Brembo brakes, Style Lima, naka-RNG, radiator guard, Evotech frame slider, puro original po yan, walang Shopee parts. Bonamici Racing engine guard, Rapid Bike racing module, NRC tail tidy, original na seat cowl ng Honda. Walang alog yan kasi yung mga China, makalog yung mga copy. TWM made in Italy, quick release gas cap, quad lock cellphone holder pro, yung naka-alloy. TWM clutch perch lever, made in Italy. Brembo Brake Master. Rear shock niya, Öhlins din. Na electronically controlled suspension. Keyless na siya. Ito yung remote niya. Asang odo lang niya, ito. 3,800 kilometers lang. So, birang-bira natin nagamit to. Tapos naka-PPF na yung tank. Nakita niyo yung sticker, di mo pwedeng tanggalin. Naka-ceramic coating na rin yan. Naka-Tech-Spec tank grip, made in USA. Tech-Spec tank pad. Makapal pa yung gulong. Bridgestone RS11. Kahit hairline, wala. Makinis naka MRA, made in Germany. Racing windscreen. Naka Litec black off plate. Mirror delete. Kasama din yung stock side mirror. Kasama din yung stock exhaust na Acra. Titanium na mahaba. No issues. Isa sa pinakamatulin na Fireblade sa Pilipinas. Sobrang tulin, sobrang lakas. Naka-remap na by Overdrive Moto. Sigurado masisiyahan ka dito sa sobrang lakas, magaan, at mababa lang yung seat height niya. Parang ZX6R lang. Tsaka napaka-forma, napaka-pogi. Wala ka nang gagastusin. Kompleto na. Tapos next natin i-revive itong Yamaha R1WGP natin. May mga ipapalagay tayo sa kanya. So ito na, meron na nag-mine sa ating Fireblade. Si Sir po ang nag-mine. Jackpot. Fireblade SP natin. Si Sir Jan po. Sir Jan. Jackpot to, sariwa. Sariwang-sariwa to. Bakit mo napili nyo itong Fireblade? Sir, kasi pipilian ko is R1M or Fireblade. Tapos nakita ko nga yung post mo, sabi ko ito na lang kunin ko. Sabagay magandang choice po yung kasi itong
Fireblade, Brembo caliper, tsaka Brembo brake master. Yung R1M kasi hindi pa siya naka-Brembo. Pero parehas sila ng suspension, parehas na naka-all-ins, front and rear. Tapos pang ilang big bike nyo na po ito? Marami na sir, actually, marami na. Galing ako, kakabenta ko lang nung hypermotard. Nabagalan ako Lagi ko iniiwanan sa mga ride. So, sabi ko, balik ulit ako sa sports bike. Ano po yung dati yung sport bike? 10R. So, yun pala. Medyo familiar ka na rin sa sa Oo. ergonomics niya na aggressive, no? Sanaya na Tsaka sa yung likod. power, no? Oo. Ano po year model nung 10R? 2018? Ayun, malakas na rin yun, 2018. Pero ito, parang ang difference nito sa horsepower, siguro kasi naka-remap na to So, Mga 20 na. 25 siguro, mga Oo, ganun. mga ganun. Sa Dyno Pro, mga nauna rito yung mga H2, mga supercharge. Sa lahat ng walang supercharge, ito yung pinakamalakas. Yan na kaya si Project na original, tsaka lahat ng mga accessories niya, mga branded. Sige sir, soundcheck na. Alright, Soundcheck, gising na yung mga baby sa taas. Pwede na. Pwede na. Kasi ano to buong kapitbahay, rinig lahat. Gising. Sila kasi. Yung cold start niya, pinakamalakas sa lahat ng motor Ingay. Lalo na, ano pa rito, kulob. Kaya maingay talaga. Papatuloy ko na sana para ma-warm up siya. Okay lang, sige. Sound check, sir. Sound check. Lakas. 5'8". Susubukan natin yung seat height sa 5'8". Ma-aggressive siya. Mataas siya compare kay 10R. Medyo tiptoe si sir pero hindi naman sobra. Yung isa kaya niya i-flat Mas mataas pa rin si R1 talaga. Oo. Taas. Ang pinakamataas para sa akin R1 tsaka Panigale. Para sa akin pinakamababa to Medyo malapat kasi yung puwan niya, sir, no? Parang same sila ni 10R halos. Sir, congrats. Thank you, sir. Good deal. Ayun, uwi na si sir. Ayun na Fireblade. Sir, ride safe. Ride safe, sir. And bago ako makalabas ng garahe, pagod ka na. Sound check, Fireblade. Tayo tenga. Tayo tenga. Nabingi ako. At eto na, isasampa na sa DynoJet ang ating Fireblade para masimulan na ang pag-remap. Pasif. Grabe. As. Shoutout syempre sa Dyno Pro Philippines and kay Overdrive Moto. Napakalupit ng ginawa dito.
Soundcheck naman natin ang 2025 BMW M1000RR with Akrapovic titanium full system. Okay, try natin. Tapos kita nyo naman yung tinakbo niya. Ilan yung tinakbo niya? 2,300 kilometers lang. Halos bago pa. Tapos makita nyo yung top triple clamp niya. CNC na kulay black. So marami na rin tong accessories. Kagaya na itong brake lever na CNC. BMW na adjustable levers. Gilles tooling yung brand. Tapos ito pinakamalapit dito. Naka full 6 siya na subframe carbon fiber yan. So makita nyo rito. Ito yung mounting niya. Tapos the rest. Carbon fiber. Sobrang solid niya, no? Carbon talaga siya. So maganda rito, sobrang gaan na. Malaki na bawas na timbang dito. And then nagpalit na rin ng Öhlins na TTX racing suspension. Ang halaga ron nitong Öhlins nito nasa 400,000. Tapos naka Litec rear sets. Pag M1000 naka carbon talaga tong chain guard and tire hugger. Gulong nito naka Michelin na siya. Pinakamakapit ng Michelin to. Ito na yata yung pinakamahal na gulong na mabibili mo. Power Cup 2. Parang ito na yung pang MotoGP level na mga gulong, no? Kasi sa MotoGP, Michelin ang gamit nila. Naka-tail tidy na siya. Integrated taillight. Naka-Evotech radiator guard. Makina niya, 999cc na 218 horsepower. Wet weight nito is around 193 kilo. Naka-full 6 siya na carbon or frame protector. Kasi usually, yan tinatamaan to ng sapatos pag nag-ride ka. Kaya ito, safe na safe yung frame mo. And then, naka-full titanium na Acra GP. So, ito yung pinaka-malakas na tunog, pinaka-maingay na Acra sa lahat. Kasi yung talagang ginagamit sa mga sport bike ng BMW, mga M1000, S1000, RR. Yung fairings ng M1, sobrang lapad niya. Kumpara sa mga S1, talagang siya, kita mo, lapad talaga ng fairings niya. Tapos, full carbon na rin siya. Malaki yung intake niya rito. Tapos, yung winglet niya, pang MotoGP na. Meron niyang 30 kilo of downforce. Pati itong front fender niya, very aerodynamic. Kagaya rin sa MotoGP, hanggang dito sa shock naka-cover siya. And then, built-in na yung caliper cooler niya, yung air duct papuntang caliper. And syempre, pag M1, yung caliper niya, kulay blue, front and rear, pati sa likod, blue din. Rims niya, carbon na rin. Carbon cover. I think para sa aerodynamic na to. Full fairings siya, carbon lahat, pati to, dito carbon. Naka-tech spec na tank grip, tank pad. At least yung upuan niya. Pwede pa pang long ride to. Makapal pa yung foam mo. Ito, maganda rito, meron siyang cruise control. Pag mag-long ride ka, yan, malaking bagay yung cruise control. Ay meron siyang Race Pro, Road, Dynamic, Race, and Race Pro. So I think yung Race Pro, yun yung makokontrol mo. Ma-adjust mo lahat ng settings niya. So kagandahan kay BMW, napakalaki ng display niya. 6.5 TFT display. Meron din siya navigation. Seat height check naman natin kung gaano kataas ang M1000RR. Pero naka-Öhlins na kasi to. Kaya ayun, mataas. May kinalaman yata yung Öhlins. Kasi sa R1 ko, nagpalit ako ng Öhlins. Tumangkad din. So, hindi ko lang sure. Mataas siya. Pero napakagaan, no? Parang ano lang. Parang ako naka, ZX6R. Medyo malapad yung upuan niya. Talaga medyo mas nakabukaka tayo dito. Pero hindi ka mahirapan kasi sobrang gaan lang. Pag ginaganyan, ramdam ko na magaan lang talaga siya. Upuan niya medyo firm. Windscreen niya, racing na. Kasi makikita mo dito. Sobrang taas. Kaya pag nagtago ka, hindi ka mahihirapan talaga. Nakatago kang ganyan. Tapos yung riding position niya, medyo comfortable naman. Yun yung kagandahan sa mga BMW Superbike. Kasi hindi siya sobrang subsub Hindi kagaya sa mga R1, sa mga Fireblade, masyado nakasubsob yun. Mas nakakangawit dito. Medyo nakataas pa ng konti yung clip-on. Makikita mo rito yung layo ng clip-on sa fairing niya, medyo malayo pa. So, built for comfort pa rin siya.